Para sa talakayan natin ngayon, kilalanin natin ang isang pambihirang babae. Isang babaeng iba ang ginamit na sandata sa gitna ng digmaan. Siya si Rosa Sevilla de Alvero, ang tinaguriang guro ng himagsikan. Grabe, di ba? Ito yung mga salitang parang bumubuod sa buong buhay niya. Kasi isipin nyo, sa isang panahon na ang kalayaan ipinaglalaban sa pamamagitan ng dahas, may isang boses na sumisigaw na ang totoong revolusyon nagsisimula talaga sa isipan. So sa unang bahagi, kilalanin natin siya. Sino nga ba talaga si Rosa Sevilla? Well, para maintindihan natin siya, kailangan nating balikan yung panahon niya. Noon kasi, malinaw na malinaw ang role ng mga babae. Dapat nasa bahay ka lang, masunurin, at huwag ka nang makialam sa mga usaping panlalaki. Pero para kay Rosa, para siyang nasa kulungan. Ang pangarap niya, iba. Isang Pilipinang may alam, kayang mamuno at may boses na kayang baguhin ang lipunan. At dahil dyan, iba ang hinawakan niyang armas. Hindi itak, hindi baril. Ang pinili niya, panulat at aklat. Kasi dito talaga nakasalalay yung paniniwala niya na ang edukasyon ang pinakamatalas na sandata para sa tunay na kalayaan. At itong mismo ang naging pundasyon ng pinakadakila niyang gawa. Ngayon, pumunta tayo sa ikalawang bahagi. Paano naging isang uri ng pag-aalsa ang edukasyon? Tingnan natin kung paano niya ito ginawa sa pamamagitan ng Instituto de Mujeres. At alam nyo, ang pinakakangahanga rito ay yung timing. Itinayo niya ang Instituto de Mujeres noong 1900s, sa gitna mismo ng digmaang Pilipino-Amerikano. So isipin nyo, habang may putukan sa mga kalsada, habang nagkakagulo, siya nagbubukas ng paaralan. Ang tapang, di ba? Baka isipin ninyo, teka, anong radical doon? Nagbukas lang naman ng school. Para maintindihan natin yan, kailangan nating silipin yung pulisiya ng mga bagong mananakop noon, ang mga Amerikano. Ito yon, ang tawag, benevolent assimilation. Ang ganda pakinggan, no? Parang mabait na pag-angkop. Pero sa totoo lang, isa itong paraan para unti-unting burahin ang pagka-Pilipino sa atin. Ang goal, palitan ng kultura natin, ang wika natin, ng kulturan Amerikano. At dito mismo, parang sinampal ni Rosa ang pulisiyang yon. Sa loob ng Instituto de Mujeres, una, wikang Filipino ang ginagamit at ipinagmamalaki. Pangalawa, kulturang Pilipino ang sentro ng lahat ng aralin. At ang pinakamatindi sa lahat, ito ang kauna-unang paaralan para sa mga babae na Pilipino mismo ang nagpapatakbo. Bawat isa sa mga yan ay isang malinaw na paglaban. Siyempre, hindi natapos sa 4 na sulok ng classroom ang laban ni Rosa. Kaya sa ikatlong bahagi, tingnan natin kung paano niya dinala ang laban sa mas malawak na entablado. Makikita natin dito yung pag-level up ng laban niya. Nagsimula siya sa silid-aralan, hinuhubog niya ang isipan ng mga kabataang babae. Pagkatapos, dinala niya yung mga ideya niya sa mga pahayagan para mas marami ang makabasa. At sa huli, umabot ang boses niya hanggang sa Kongreso para ipaglaban ang karapatang bumoto. Ito yung naging sigaw niya Para kasi sa kanya, simple lang ang tanong. Paano magiging tunay na malaya ang Pilipinas kung yung kalahati ng populasyon nito, yung mga babae, ay walang boses sa pamamahala? Kapag binigyan mo ng kapangyarihan ng kababaihan, pinalalakas mo ang buong bayan. So, ano nga ba ang pinakamahalagang pamana na iniwan niya sa atin? Dito na tayo sa ika-4 at huling bahagi, Edelerot. Sa tingin ko, ito talaga yon. Binago niya ang buong imahe ng Filipina. Bago si Rosa, ang tingin sa babae ay nakakulong sa bahay. Pero dahil sa kanya, pinakita niya sa buong mundo na ang isang Filipina pwedeng maging guro, pwedeng maging manunulat, at higit sa lahat, pwedeng maging isang leader na humuhubog sa kinabukasan ng bansa. At ito na siguro ang pinakamahalagang aral na makukuha natin sa buhay niya. Hindi lahat ng revolusyon ay madugo o maingay. Minsan, ang pinakamatatag at pangmatagalang pagbabago ay tahimik na nagsisimula sa edukasyon, sa loob ng isang silid-aralan. At iyan ang iiwan nating kaisipan. Kasi yung isang bansang may mamamayang nag-iisip, may alam at may pagmamahal sa sariling kultura, yan ang bansang hinding-hindi matitibag kahit anong unos pa ang dumating. Bago tayo magtapos, may isa lang akong tanong para sa inyo. Sa buhay nyo, sino ang naging Rosa Sevilla ninyo? Sino yung guro na yon na nagmulat sa inyo hindi lang sa mga lesson sa libro,
kundi sa pagmamahal at pag-uunawa sa kung sino tayo bilang mga Pilipino. Isipin nyo, Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.